Naku, lalo pong nadiin si Colonel Garma, Regina Garma, retired early retirement colonel ng PNP para ma-appoint sa PCSO as General Manager. Ito ay matapos pong humarap sa public hearing at sa media ni dating Mayor Osmeña ng Cebu City at kanyang in-expose na kaya hindi niya tinanggap na maging chief of police ng Cebu City si Garma ng panahong yon ay dahil nga ho sa kanyang pagkilalang may kinalaman daw sa korupsyon. Hindi na dahil kung bakit nagalit si dating Pangulong Duterte kay Osmeña noong mga panahong yon dahil hindi niya tinanggap yung inirekomenda na maging chief of police. So ganun nga talagang kalalim ang relasyon, pagkakaibigan, kung ano man, ni dating Pangulong Duterte between Garma. Okay? Kaya sabi ni Mayor Osmeña sa interview ng media kahapon, wala yang paiyak-iyak na yan ni Garma. Marami siyang naging kasalanan. Kaya pala lumabas dun sa isa sa mga binanggit doon on record ng Quad Committee, 90 billion pesos ang nawala sa kita ng PCSO nung mag-take over itong si Garma as General Manager mula kay General Balutan nung panahong yon. Si Balutan po ay tinanggal na PCSO at ipinalit itong si Colonel Garma na nagkaroon ng early retirement. Sipin mo, meron pa siyang 10 years career sa PNP. Nag-early retirement. After 15 days ay tinalaga at nakuha niya ang pagiging General Manager ng PCSO. Pero nakita, mula nang siya umupo hanggang siya umalis dyan, every year, lugi ng bilyon-bilyon ang PCSO. At umabot niya ng 90 hanggang 98 billion ang nawalang pera. So, di ba? So, hindi maganda yung pag-take over ni Garma doon sa PCSO nung panahong yun. Yan ang lumalabas dahil talagang bagsak ang income. Pero siya, gumanda ang buhay, di ba? Ngayon, pinagdududahang marami mga property na bilit kung ano. Pakinggan natin yung ilang bahagi po ng question and answer ng media kay Mayor Osmeña ng Cebu after na marap sa hearing. Sabi niya most dangerous. Wow, si Garma. Ganon? Actually, we had no expectations whatsoever. We're just happy that we have the opportunity to express and show what happened. And what they're talking about here is not unusual. We know where she came from. She wasn't Cebu. She is vicious. Don't let Dangerous daw. fool you. She's more dangerous than the police. What the PCSO has lost, 80 billion pesos, is more than what the forest stole, is more than what farmer stole. Grabe. You add all of that together, what PCSO is done very quietly with the support of the Oh, Mayor, is that the PC? Yun, ang sinasabi ni former Mayor Osmeña, talagang most dangerous pa raw itong si Garma kaysa sa kay Napoles. Alam niyo, Napoles case, di ba? Yung tungkol sa pork barrel scam nung araw na bilyon-bilyon. Ito, most dangerous Kasi nga, sa iilang panahon, ko ano, kailan ba siya umupo dyan sa sa parang 2019 ba? 2019 lang yata siya umupo din sa PCSO. Ilang taon lang siya dyan Pero nalugi ng 90 billion or 98 billion ang PCSO. Anyway, so yan po yung pagkilala. Pinatunayan lang ni Mayor Osmeña ng Cebu sa kanyang pagharap na ang tunay na pagkatao nitong Colonel Garma ito. By the way, si Colonel Garma ay sinasabit naman po ng mga PDL na siyang inutusan na nagtrabaho kaya nawala yung 3 Chinese national sa loob ng kulungan dyan sa Davao. Yung isang opisina ng New Bilibid Prison, kasi ang New Bilibid Prison hindi lang dito sa Muntinlupa yan. Meron sa Davao, meron sa Mindoro. So yung sa Davao, doon nakulong yung mga convicted Chinese national at yan ang napatay or nawala ng mga panahong yon nung ano ba yan? Nung 2016. So ayan po ang mga development tungkol dyan. So ano yung masasabi dyan? Walang kumampi kay Colonel Garma. Nadiin pa sa nangyari.
At yan po ay kinontempt din at makukulong yan sa Kongreso hanggat hindi natatapos ang public hearing. So kung ilang linggo pa, ganun din katagal siya makukulong. At sa susunod na hearing, pag humarap siya, mas mabigat yung tatalakayin tungkol sa kanyang mga travel sa abroad. Paano niya nakayanan niya, napakadalas niya mag-travel. Isa siyang dating police colonel lang at dating PCSO, general manager. At di umano ay may mga property pa sa abroad na malamang matapik din sa susunod na hearing. Ayaw ko ng pangunahan. May mga patikim na ganyang klase mga balita. So nakita nyo, nagkakasunod-sunod. Hindi natin alam kung ano ho ito talaga. Yung mga malalapit kay Duterte, naiipit na dito sa hearing kasi ho sila may malalaking mga posibleng kinalaman at pananagutan sa mga nangyari during the time of Duterte administration. Kita nyo si Roque, nawawala na. Nahanap na. Si Garma, pinakulong na. Yung Colonel Padilla na warden ay namumblema rin kasi mukhang may kinalaman din. Okay? So, nagkasunod-sunod na po. Walang politika ito. Talagang mayroong katapusan ng lahat. Sabi nga natin, di na may kasabihan ng mga Pilipino, may katapusan ng lahat. Ayan, nagputukan na ho yung mga ano. Kasi yung Kongreso ay hindi ho tumitigil kahit na busy sila sa budget deliberation, pero may time din sila. Yung ibang congressman, doon naman ho sa investigasyon. Yung ang kabuti advantage ng Congress kasi 300 plus sila. May quorum sila sa mga committee hearing, may quorum sila sa deliberation kasi marami sila congressman na nagtatrabaho talaga. Ngayon po, ongoing. Ibig sabihin, araw-araw na ho, gusto nilang matapos hanggang next week bago mag-recess ang Congress, ang third and final reading, ang budget for 2025 na hiling at kailangan ni Pangulong Marcos para mapalakas ang ekonomiya ng ating bansa. Yung trillion budget every year, yan po yan. Okay? Na gagastusin sa lahat ng departamento at sa buong gobyernong national. Kailangan matapos yan bago ipasa sa Senado. Kasi bare month na po tayo. Kailangan bago mag-recess ulit ng December, Christmas vacation, dapat tapos na yung batas na yung mga proposed budget na yan. Pag-imprenta na lang, tapos after Christmas, before New Year, mapirmahan ng Pangulo para maging ganap na batas para pagpasok ng January 1 ng New Year 2025, may bagong budget na ulit magagamit. Kasi every year po, ang daming problema ng ating bansa. Yung kalamidad, hindi natin kontrol yan. Typhoon, earthquake, huwag naman sana, volcano eruption, yung mga PWDs dumadami, senior citizens na nangailangan ng ayuda, farmers, mga manggagawa, mangingisda, lahat pong sektor. Ay yan ang pinagkakagastusan yan. Yung social services ng Office of the President na pinagagamitan, infrastructure project. So, ayan po yan. Samantala, ihabol ko lang po ito, may magandang balita kasi nag-take over na po ang San Miguel Corporation, private company, dahil siyang pinagkalooban ng pamahalaan para i-operate, pagandahin, i-develop ang ating Ninoy Aquino International Airport. Asahan natin na maraming pagbabago dyan. At maganda po ito dahil yung bintana, pintuan ng Pilipinas na ating airport dapat talaga ay maging world class at may pakita natin sa buong mundo na mayroong development ang bansa under President Marcos. Ang lahat ng illegal pinatitigil. Ang lahat ng maganda na positibong naaayon sa ating kapwa Pilipino at sa ating mga batas ang gustong ituloy-tuloy ni Pangulong Marcos. Tulungan natin ang ating Pangulo. Sa tingin ko po, from day one until now, nasa tamang direksyon, pagmamalasakit at pagmamahal. Sinisira at binubulag lang, nililinlang lang ng mga mapanirang uri na may mga political interest ang ating gobyerno. Huwag tayong maniwala doon. Paniwalaan natin ang pagtanggap ng international community, both private and government, sa buong mundo ay naniniwala sa Philippine government, Philippine President, at sa ating mga Pilipino. Panalo tayo dyan. Please like, subscribe, and follow sa hindi pa. Like lang po dito sa Mike Abe Opinions at itong channel na ito, MA Pinoy TV.